اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome kapatid. Ito po yung ating pangalawang video. At sa video po na ito ay ituturo natin kung ano yung pamamaraan ng paglilinis bago tayo magdasal. Ang paglilinis sa Arabic ay tinatawag na tahara. At ang tahara, ito ay obligadong gawin ng isang Muslim bago siya magdasal. At ang paglilinis kapatid ay dalawang klase. Una, paglilinis sa iyong katawan. Pangalawa, paglilinis sa iyong kasuotan na susuotin sa iyong pagdasal at yung lugar kung saan ka magdasal. So doon tayo magtatalakay una sa kalinisan sa iyong katawan bago ka magdasal. Ang Islam ay mahigpit na naguutos na kapag ikaw ay iihi o dudumi, kailangan mong hugasan ang iyong pribadong bahagi ng katawan, sapagat hindi tatanggapin ng Allah ang iyong dasal kung mayroong dumi na nakadikit sa iyong harapan na pribadong pati ng katawan at ganoon din sa likuran. So, di ba, nung hindi ka pa Muslim ay kapag ikaw ay umihi, minsan ay hindi na naghuhugas, di ba? Sa Islam, ikaw ngayon ay Muslim na, bawat pag-ihi ay obligado hugasan. Alam mo kung bakit? Dahil kung merong isang patak lang ng ihi ang natira sa iyong pribadong parte ng bahagi ng katawan, ay hindi tatanggapin ng iyong pagdarasal. So, kailangan mong hugasan ito at ganun din sa iyong likuran bago ka magdasal. At ganun din kapag ikaw ay nilabasan, kung halimbawa ikaw ay sumiping sa iyong asawa, kung ikaw ay merong asawa, ay kailangan mong maligo ng buong pagligo. Dapat mabasa ang iyong buong katawan. Pagkatapos nun, ay gagawin mo yung tinatawag na wudu at ating itatalakay inshallah kung paano gagawin yung wudu o tinatawag na ablution na yung ritual na paglilinis bago tayo magdasal. So dito muna tayo sa ating natalakay na kung ikaw ay iihi at dudumi, kailangan mo itong hugasan. Hugasan mo palagi. Ganon din sa ating mga damit na susuotin, sa ating brief or sa ating damit panloob, kailangan na hindi ito mapatakan ng kahit anong ihi o kahit anong dumi. Kung sakaling napatakan ng ihi ang iyong damit panloob o di kaya ang iyong short o ang iyong damit sa taas o pangbaba, ay hindi mo ito pwedeng gamitin sa iyong pagdarasal. Ito ay hugasan mo o di kaya palitan mo, magsuot ka ng damit na hindi napatakan ng kahit anong dumi. So ibig sabihin, kapag ikaw ay iihi, dapat ingat ka na hindi ka matalsikan ng iyong ihi. Hindi matalsikan ng iyong short o ng iyong damit pang ibaba. Dahil dapat ikaw ay malinis bago ka harap sa iyong Panginoon. So ganun po yun. Ngayon ay ating itatalakay kung ano yung paraan ng pagwudu. Ang pagwudu, ito yung ritual na paghuhugas ng particular na parte ng katawan bago ka magdasal. So ang una mong gagawin, kasi step by step natin gagawin inshallah, ang una mong gagawin ay mag-intensyon ka na ikaw ay magwudu. Ikaw ay magsagawa ng wudu. So sa Arabic, wudu, sa English, ablution. Pangalawa mong gagawin ay magsabi ka ng Bismillah. Bismillah, ibig sabihin, sa ngalan ng Allah. Pangatlo na iyong gagawin ay pumunta ka sa gripo at hugasan mo ang iyong kamay ng tatlong beses. Tatlong beses, hugasan mo ito. At pagkatapos ay magmugmug ka ng tatlong beses gamit ang iyong kanang kamay. So, magsaklop ka ng tubig, pagkatapos magmugmug ka ng tatlong beses at iluwa mo yun syempre. Pagkatapos ay kumuha ka ng tubig ulit sa iyong kanang kamay at isinghot mo ito at pagkatapos isinga mo sa iyong kaliwang kamay ng tatlong beses din, tatlong beses. Pagkatapos noon ay hugasan mo ang iyong buong muka simula dito sa tinubuan ng buhok hanggang dito sa boundary ng iyong tainga hanggang dito sa baba mo. Yan, buong muka yan, kailangan mong hugasan yan ng tatlong beses. Pagkatapos nun ay hugasan mo ang iyong kamay, kanan muna, simula sa iyong kuko hanggang sa siko. Dapat lagpas siko ay mababasa. Yan, dapat mababasa lahat yan ng tatlong beses.
kanan yun. Pagkatapos kaliwa naman, hugasan mo mula sa iyong kuko na hanggang sa lagpas sa siko ng 3 beses. Pagkatapos nun, ay basahin mo yung dalawang kamay mo at ipahid mo sa ulo ng 1 beses lang, tulad ng ganito. Yan. Pagkatapos ay ilagay mo yung hintuturo sa tenga mo at yung hinlalaki dito sa labas. Dalawa sila. 1 beses lang. Ganon. Okay na yon. Pagkatapos ay hugasan mo ang iyong paa. Ang iyong paa simula sa dulo na iyong kuko hanggang lagpas sa iyong bukong-bukong. Hugasan mo siya ng 3 beses. Una kanan, pagkatapos kaliwa. At pagkatapos mong magawa lahat yon, ay sasabihin mo, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibig sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos ang dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Kapag nagawa mo yun, yun ang tinatawag, kapatid, na ablution, at pwede ka nang magdasal. Allahu Akbar, pwede ka nang magdasal. So, ibig sabihin, ang paglilinis sa Islam ay una, kapag ikaw ay umihi at nagdumi, kailangan mong hugasan ito 1 beses lang, at iwasan mo na matalsikan ng iyong damit panloob o di kaya damit sa baba o sa taas ng iyong ihi. At pagkatapos ikaw ay mag-ablusyon na, at pagkatapos pwede ka nang magdasal. Paano naman kapag walang tubig? Walang tubig, ano yung gagawin? Kapag walang tubig o di kaya mayroong tubig subalit hindi mo kayang gumamit ng tubig dahil ikaw ay may sakit, ang gagawin mo ay ang tinatawag na tayammum. Ang tayammum, ito ay ang paglilinis gamit ang lupa. Ang gagawin mo ay 3 step lang. Una, magsabi ka ng Bismillah. Pangalawa, ipagpag mo yung ihampas mo yung 2 kamay mo sa lupa na malinis. Pagkatapos ay pagpagan mo. Pagkatapos ay ipahid mo sa mukha ng 1 beses lang. Kaya dapat mong pagpagan para walang masyadong lupa na dumikit sa mukha mo. Pagkatapos nung pagpahid sa mukha mo ng 1 beses lang, ay ipahid mo sa ibabaw ng iyong kanang kamay. Dito 1 beses lang at kaliwa 1 beses lang. Yun na yun. So 3 step lang. Una, pagsabi ng Bismillah. Pangalawa, pagpag. Pangatlo, pahid sa mukha at sa kamay. Kanan muna bago kaliwa. At pagkatapos sabihin mo na yung ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Yun po ang tinatawag na tayammum, at pwede ka nang magdasal. Pwede ka nang magsala. So yun po yung kapalit kapag ikaw ay walang tubig o di kaya ikaw ay may sakit na hindi ka pwedeng gumamit ng tubig. So para ikaw ay makapagdasal, ang gamitin mo ay ang malinis na lupa. So hanggang dito na lamang, at kung ikaw ay may katanungan, huwag kang mag-atubili na mag-comment sa video at atin pong sasagutin ng iyong katanungan, o di kaya mag-PM ka sa aming page sa Facebook, at yung link ay nasa baba ng video, Center for the Newly Guided Dipolog Incorporated. So welcome kapatid, at alhamdulillah napanood mo itong pangalawang video, at abangan mo pagkatapos ng 2 araw inshallah ang pangatlong video, at doon natin itatalakay ang paraan ng pagdarasal. At sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.